Huwag na tayong magulat kung mapunta sa Magnolia ang 6'4" forward ng Rain or Shine Elasto Painters na si Nick Demusis kapalit ni Jeric Balanza. Ang Magnolia kasi ay ang dami ng guards at mukhang gusto nilang bawasan yan. Sa ngayon kasi ang magiging rotation dito sa guards obviously, sa point guard itong si Paul Lee at si Mark Baroka at nandyan na itong si Jerome Lastimosa bilang shooting guard o kaya ay additional point guard. Plus gusto na raw bigyan ng additional playing time ng Magnolia itong si Jerica Hanmisi bilang shooting guard. At binigyan din nila ng kontrata ang draft pick ng Terra Firma na nirelease nila na si Peter Alfaro. So mukhang mawawala na dito talaga ng lugar itong si Jeric Balanza dahil yung mga nabanggit na players na kapag lalaro din bilang small forward. At alam natin sa small forward, yung ang mag-occupy niyan ay yung import. So mukhang ang gustong gawin ng Magnolia ngayon ay i-trade na itong si Jeric Balanza dito sa Rain or Shine Elasto Painters kapalit ni Nick Demusis. Ang problema naman ng Rain or Shine, sobrang dami ng big man. Nandiyan na si Keith Datu at maglalaro na rin si Luis Villegas. Plus nandiyan pa itong si Kaylan Tiongson at si Santi Santillan. At kinuha pa nila of course, alam natin nandiyan pa yung veterano na si Bob Belga. Plus yung import nila na si Aaron Fuller. So sobrang dami ng big man ngayon ng Rain or Shine Elasto Painters at yan ang dahilan naman kung bakit willing na silang i-let go itong si Nick Demusis para dito kay Jeric Balanza. Sinabi nga ni Coach Cheng Giao na ang kanilang laro ay nasa fast break kaya babagay dyan si Balanza. Sa panig naman ng Magnolia, itong si Nick Demusis pwede nila yung magamit bilang power forward o small forward. At sa height nito na 6'4", pwede itong gamitin pang defense ng kalabang import. Kaya sa tingin ko okay ang trade na to para sa Magnolia Chicken Templados. Ano nga ba ang magiging plano ng SMB ngayon? Marami kasi nakapapansin na medyo magulo yung kanilang lineup dahil sobrang dami ng guards at kulang naman pagdating dito sa big men. Maraming umaasa na sila ay gagawa ng action ngayon para dito sa pagbabago ng lineup lalo nung natalo sa Meralco. Pero mukhang walang nangyari at hindi nila binago yan. Ang instead na ginawa ng San Miguel, kumuha ng isa pang guard na hindi naman nila kinakailangan dahil sobrang dami ng guard. Binigyan nila ng kontrata ito si Evan Nava at yan ay pagkatapos nilang papirmahin din ng kontrata, ito namang si Chris Rosales. So nakapagtataka yung nangyayari sa San Miguel Beer. Ganun pa man, sasabi ng iba na kay Coach George galit na yan kung anong gagawin niya sa lineup niya at kung mahirapan ng SMB pagdating dito sa pakikipag-matchup dahil sobrang undersized sila, yan ang magiging problema. So tignan natin kung ano ang gagawin ngayon nitong San Miguel. Sinabi rin ng mga insiders na pagmamasdan mabuti ng management kung kakayanin ba ni George Gallant yung ganitong sitwasyon. Plus yung kinuha nilang bagong import na si Jordan Adams. Ang laro pala nito ay bilang parang isang gwardya, hindi inside player. So yan pa magiging problema ng San Miguel. So abangan natin kung ano magiging sitwasyon dito sa SMB. Pero pag nag-struggle yan dito sa Governor's Cup, wag na tayong magulat kung magkaroon ng mga pagbabago dito sa kanilang lineup dahil mukhang ang San Miguel ngayon, tandaan natin, palaging gusto ng management, yan ay nagko-content sa championship. Kaya kapag sila ay nahirapan, asahan natin na magkakaroon ng pagbabago dyan. Hindi na sa players, malay natin baka pati sa coach ay magkaroon din ng mga pagbabago. So sa ngayon, ang San Miguel Beer mukhang stay put muna yung mga players at walang major trades na mangyayari unless na magkaroon ng magandang offer na ibibigay yung ibang teams.